servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Make me a witness like you, dear Lord, showing the love of the cross, sharing your words of all the world, serving whatever the cost. Give me, Lord, a servant's heart. Use my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Let me draw so close to you. Let your love come shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Good morning to each and every one. So, Sunday morning, ang ato ang series is the Book of Philippians. Book of Philippians, ang atong gi-series, unya naapata still sa chapter 2. Naapata sa chapter 2. So, padayonon na to og katon, unya nindot ka ining Book of Philippians, and this morning, ang title nato mga kaigsunan, The Service of a True Servant. The service of a true servant. Wala mi nagsabot sa mga nagkanta kaganina, wala mi nagsabot unsay kuan, this is the working of the Lord. Unya atong kuan ihatag ang pinaka main nga kanang mensahe, unya gi-prepare naman inyong kasing-kasing sa kantadaan. Hello. Atong yung tan-awon servant ba jud ta sa Ginoo. Okay? So if we are a servant of God, Philippians chapter 2, please open your Bible. Chapter 2, verse number 12. Stand with me as you find your in your Bible, the verse. Stand with me. Basahan na tugdungan, verse number 12. Kusga palihog. Ready, go. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you for giving us, oh God, this wonderful time with you. I pray that you bless your people, their Father, with wisdom. Help us to understand your message, oh God. I pray that you allow us, oh Lord, to enjoy while listening and protect us, their Father, from the noise outside. And I pray that you help us to have focus in your message this morning. Please use me, empower me, oh God, this morning in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. You may take your seat. All right. So, naay gitawag diri mga kaigsunan sa Bible, naay pag-obey, but not only when someone is watching you. Mo na siya servant. So, if you are truly a servant of God, dili ka mag-agad mga kaigsunan kung naay nagtanaw. Wala niyo si Apostle Paul, mga kaigsunan, not in my presence only, but also in my absence. Klaro ang giingon sa Bible. Amen? So, mao na servanthood. Kanabitang manrabaho ka, mo trabaho di ka, kanay mong amo. Wala man, ni trabaho man ka tungod sa sweldo. Muhuno kag trabaho, di nakasweldohan. Di ba? So, nanrabaho ta, dili tungod kay gitan-aw ta. Nanrabaho ta tungod kay nakasabot ta nganong ni trabaho ta. And diha na magtigi mga kaigsunan ang resulta unya, panalangin ba o dili panalangin ang imong makuha tungod sa imong motibo, sa imong kasing-kasing sa dihang nangalagad ka. Because we are not serving people, we are serving God. Unya, siya mo'y muhatag og bugti unya sa imuhang pagpangalagad niya. Amen? Kaya ang atong gialagaran sa simbahan, ang Dios og wala nailain mga igsoon. So there are two things that we are going to study this morning. Three things. Three things that we are going to study this morning. Naanan ako sa one thing, two things.
Three things, Ron. Three things. Number one, serving with fear and trembling. Mauni ang klase sa tao, mga kaigsunan, ang serbisyo sa tinuod nga servant. Kaya may mga servant, they claim nga, I am a servant of God, pero wala nangalagad nga dunay kahadlok sa Ginoo. Naliman ka na klase nga kahadlok, nagkurob. Mga kaigsunan, daghan kay mga Kristohanon, they said that I am the servant of God but not following God. Way kahadlok sa Ginoo. Nagbuot og unsay gusto niyang buhaton sa iyang pagpangalagad. So kung tinuod ka nga servant sa Ginoo, you should follow the order of God. You should follow the instruction of the Lord. Are you following? All right. So, atong basahon mga kaigsunan. Philippians chapter 2, 12 and 13. 12 and 13. Nanamo diha, atong basahon, mga kaigsunan, verse number 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, at always, a servant is always, not doing things, but always obeying. Maunay insakto. Because ang pinaka-bottom line as a servant is the obedience, not the sacrifice. Because sometimes we do sacrifices, kita ray naghago, pero ang atong gialagaran, wala nalipay sa atong sakripisyo. Because imo nang gusto. Dili na gusto sa imong gialagaran. Amen? Mao na dili malipay ang Ginoo sa mga Kristohanon nga nagsakripisyo kintahay pero dili sibo sa kabubuton sa Ginoo, wala nag-obey. Unya ang gusto sa Ginoo as a servant, as a true servant, always obey God. Amen? So, ingon sa Bible, always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kung may pasabot, anak sa Ginoo. Kung mga lagad ta kanay nagtanaw, labaw na ta mga lagad kung way nagtanaw. Para way taong mahimaya. Huwag mo sa ningon nga, magtinapulan ka kay na nagtanaw. Trabaho gyapon. Pero mas mukugi ka kay way nagtanaw, mas dako o ganti na. So meaning to say, walay servant sa Ginoo nga men pleasers. Sanglit ang atong gialagaran, ang Dios man, dili man tao. Amen? So, much more, mas mukugi ta kung wala si pastor. Amen? Work out your own salvation with fear and trembling. Now, take note of this statement. Kaning work out your own salvation. So, ang salvation lagi, haguan gyud nato. Pareha na ni kagahapon kung nakadungog na mo. Baptism that now also save us. Hello? So kung dili jud ka careful mo basa sa Bible, masipyat gyud ang imong makatunan. Ang baptism dili makaluwas, gi-figure out siya sa gospel ang baptism nga maoy makaluwas. In the like figure. So mao ra sad ni. Work out your own salvation with fear and trembling. Unsa man na atong paningkamutan ang salvation? Unsa pasabot ana? Save na ka, i-work out pud na. Uy, you already have the body. You work it out para sa na kay muscle. Pag work out sa doy para walay tiyan. Mawaw na ko ron mo gawa sa pulpit. Maunay pasabot, meaning, ang gisultihan na save na. I-work out imo salvation. How could you work out without a body? How can you work out your salvation if you are not saved? Maunay pasabot sa Bible. So, naatay responsibility. Giluwas ta sa Ginoo? Now, it is your decision. Will you work out your salvation? Or maghuwat lang ka, hantun mamatay ka para langit na? God wanted us to serve Him. Muna ningon ang Bible mga igsoon that you need to work out your salvation. How? With fear and trembling.
Dapat na kay kahadlok. Kay ba mo nganong dapat magmahadlokon ka? Tanawa ang next verse. Next verse mga igsoon, 13. For, this is the reason why. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Siya ang nagtrabaho inside you. So this is the outworking. Tungod sa naitabo nga inworking of God. The reason why makapangalagad ta, because something within us nagtrabaho sa atong kinabuhi. Mo nang accepted service. The true servant of God, obeying God's command, following God's instruction, always. Amen? Unya, ang gihimaya, ang Ginoo kay siya mao'y nag-guide, siya mao'y naghimo, gyud aning tanan. He is the one allowing us to achieve things. Ani mapanindot na to ang iyahang tigumanan. Siya mo'y nag-allow anak nga mabuhat na to. And that's why if you comply, if you just allow God to move you, there is joy in your heart. Kay binilan man jud ka sa Ginoo diha og resibo, which is joy unspeakable, full of glory. Amen? Ang mga luwas ra ana mo'y maka-experience. So, nalipay ba mo nga sa pagpangalaga di ay nato, naa di ay nagpahipi? Unya kay naa may nagpahipi nga naglihok di ay sa atong kinabuhi. Unya wa kay kahadlok kay di ka mosunod. Muna sa atong pagpangalagad sa buluhator mga kaigsunan, magpanghadlok ta oy maubak ni gusto sa Ginoo. Kay moabot ang panahon mga kaigsunan, mo na in every churches na gyud naay mga lantugi, tali sa membro o sa pastor. Na disagreement. Why there is disagreement between the members and the pastor? Because of that. Wala nakasabot. Wala naglakaw sa kanang gusto sa Ginoo. Walay kahadlok, wala nagkurog. Kay kung nakaibaw lang kita, natay fear sa Ginoo. Kaibaw ta sa sequence. Ang Ginoo nagpili og pastor, gibutang sa simbahan para i-guide ang mga tao sa Dios. Para sa unsa man? Para maglingaw-lingaw ta, mag-outing ta, mag-beach ta, mag-basketball ta, mag-unsa pa. Magkamta nga way kapuslanan. Everything that we do in the church, whether it is activity or lingaw-lingaw mga kaigsunan, it is always connected with discipleship. Amen. Always connected. Kay mao nay atong trabaho as a Christian. So, mo na'y trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. He molded us, He formed us to become a channel of that blessing, salvation. Amen? So, wa ka nag-work out sa imong salvation kung walay lain na luwas. Nag-sacrifice lang ka sa imong kaugalingong gusto. Unya, wa kay kalipay, na pulan ka na dugay, kay wa may resibo. Walay resibo. John chapter 6, verse number 27. John chapter 6, 27. Hantod sa 29. The Bible says, mga igsoon, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Unsa man ni siya? Soul winning. Ayog hago anang para sa tiyan. Hago anang para sa kaluwasan sa kalab. Klaruha sa gisugo sa Ginoo. Pero tanawa, susiha, ikaw mismo sa imong kaugalingon, asa man ka naghago sa imong kinabuhi?
asa magkakasagaran gikapoy. O kamo, pagunahuna mo, sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nimo, asa man ka gikapoy? Sa pag-atiman og kalag o sa pag-atiman sa imong tiyan? Hiluman ninyo, oy. Di ba, naa sa atong kaugalingong panginahanglan? Ug mga nawa na to na sabti mga kaigsunan, ang Ginoo mismo nag-ingon, red letter na, labor not for the meat which perisheth. Unsa man na? Kalibutanhon nga pagkaon. Pero unsa may itong haguan? The meat which endureth unto everlasting. Unsa man na siya? Winning souls. Kay diha gihatag sa Ginoo mga kaigsunan ang silyo. Kanus sa man manilyo ang Ginoo? When somebody got saved. When somebody heard. When somebody believed. Sa imong pagtudlo. Then God sealed them with the Holy Spirit of promise. Maunay atong haguan. Maunay giingon sa Ginoo mga kaigsunan nga maunay atong trabahoon with fear and trembling. Di na to yama-yamaan ng message of salvation. Amen? Then said they unto him, mura sa nig kita ba? What shall we do that we might work the works of God? What shall we do? Naaman ko'y trabaho. What shall we do? Busy kay ko. What shall we do? Unsa may angay na mong buhaton? Mo ni problema sa simbahan kung wala gyud nagkutay-kutay na diha ang discipleship. Because if discipleship wala nagdagan sa simbahan, mura man na siya ugat god nga nagpasayon ba? Nagpasayon sa dagan sa simbahan. Mura na siya grease o sa makina pa. Na kompleto sa oil ang makina pagkagwapuhag dagan. No? Nag-function siya sa iyahang function. Pero once makuwangan nag-oil mga kaigsunan, muungot gyud ang sakyanan. Mao sa lang simbahan. Ang discipleship, mo na siya magpadagan nga smooth ang dagan sa church. Nga naman, walay bisag usa nga mabugatan kay ang iyang giatiman kana raman. Og kanang iyang giatiman nagatiman man sad. Og ang giatiman nagatiman man sad. Kay lisod kayo nimo itibuok mga igsoon nga ang Ginoo ningon siya tutuki ang akong buluhaton unya atiman na ang imong pamilya pagkalisura usahon unya manginabuhi pa ka. Kini pag panginabuhi sa kalibutan biyaan nimo imong pamilya para ka mabuhi. Kikilala maka mo duty. Pero nganong naa may mabuhi nga nagkuyog pirmi? Kaya nisunod sa Ginoo. Ang design sa Ginoo mga kaigsunan, dili kompetensya ang pamilya sa pagpanginabuhi. Dili kompetensya ang pamilya sa pagpangalagad. Tulo na. So ang imo unahon, lisura asa may mawa diha. Sa tulo, pamilya, panrabaho, pangwarta, o pagpangalagad. Asa may mawa kasagaran? Dalawa na. The one who owns you, mao'y mawagtang. The one that can bless you, mao'y nawa. The one that can bring you to eternity, mao'y nawa. What a foolish Christian. Binuang kayo nga thinking. Ang plano sa Ginoo mga kaigsunan, nga kanang tulo, kay ni promise naman siya, I will provide all your needs. Amen. Akong atimanon ang imong pamilya. Ang gusto sa Ginoo, atimanon na to ang iyahang buluhaton. Together with the family. Kanindot ana husband and wife nagkuyog, gidisciple ang asawa, gidisciple ang bana. Una kay anak, gidisciple ang anak. Amen.
Di sayon kaayo ang kinabuhi. Dili maglalis-lalis ang mga tao. Kisa may kuan na to, wala. Kibaw. Unya kung naay problema, dili madamay ang tanan nga naman musangit raman dito siya discipler. Hello? And we have the power to solve problem because of the Holy Spirit in us. So dili mauyog ang church. Dugay mga matay tanan. Kaya kung may discipleship, agoy, daray, ang unang mamatay. So, nanangutan na, how can we serve? How can we work the work of God? Tanaw sa exultis Ginoo. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Simple. Amen. Amen. And what do you think Jesus wanted you to do? What do you think? You tell me. Sa imo nasabtan, sa imong pagpaminaw sa message, sa imong nasabtan sa mga waling nga gihatag dinhi, gikan sa Bible, unsa may naagid sa heart sa Ginoo nga ipabuhat niya sa iyang mga tao? Discipleship. Kay mauna ang pagbuhat sa Great Commission. Amen. And our job is to do the Great Commission. Amen. Asa ilabad diha? Wala ni tuman ang mga tao. Wala nangalagad with fear and trembling. Kay kung nangalagad pa ta with fear and trembling, this is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter, for more explanation of this. Chapter 1 verse 10. Encirculi na. Ingon sa Bible, wherefore, the rather, brethren, sa mga luwas na ha, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do this thing, ye shall never fall. Amen. Walay pagkahagbong. Walay mahagbong bisag unsa. You will be blessed. Pagkita mo kong dagway nga excited, oy, kagwapo ani nga pagtudlo sa Ginoo. Amen. Serving with fear and trembling. Ano? Because it is God who works within us to let us work without. So ang atong outworking, it is because of the inworking of God. Mao na kung walay inworking sa Ginoo, walay outworking nga klaro. Let God work in your heart. Read the Bible, study, and obey. Always. Always. Ikaduha. Serving without murmurings and disputings. Kasagaran, mao nay may tabo. Labi nang nabugatan, lagi na lang ako. Ako. Well, mga kaigsunan, if you see that no one else working, only you laboring, rejoice in the Lord always. Nya kapoy naman. And again, I say, rejoice. Mao nang gipaluapan gyud na mga kaigsunan. Rejoice in the Lord always. Kapoy na pastor, kay wa gyud ni tabang pastor. And again, I say, rejoice. Amen. Because ang panalanginan, ang nangalagad og insakto. Ayaw na lang bagot-bot. Kay kaning pagbagot-bot, wa ginay kadaugan sa kinabuhi. Amen? Balik ta sa atong text, Philippians chapter 2 and verse number 14 and 15. Unsa instruction sa Ginoo sa pagpangalagad? In sa Bible, do all things ha? Without what? Murmurings and disputings. Walay pagbagot-bot mga kaigsunan. Mga pagreklamo, wala.
Di ba? Kay pait kayo ni, magsige ka og against ka sa pastor, against ka sa imong igsoon sa pagtuo kay grabe ra mga lagad. Ang problema kanang wa nangalagad. Nganong mahimo man ang problema ang nangalagad nga nangalagad man na. Gawa sila nangalagad na siya para musikat. Wa man ta nangalagad diri para mahimong popular. Nangalagad ta para may mahimong popular si Christ. Imagino na nimo ang kalibutan na appeal sa contest si Jesus Christ sa popularity. And very sad, kay wa siya nahimong number 1. The creator of the whole world, the whole universe, nalupig sa Coca-Cola, nalupig ni Michael Jordan, nalupig ni Michael Jackson, kanig yung mga Michael gyud. Lupig si Jesus Christ, lupig. Popularity. Igsoon, kung kinsa man gani ang nagbuhat na ano, wag yun na nakasabot. You are trying to humiliate Christ. Kung kita mga Kristohano, dapat mauaw ta. Ganun wa man na popular si Christ? Because Christians are not talking about that name. So you saw this Bible, every tongue should confess that Jesus is Lord. Every tongue. That is popularity of Jesus Christ. Pero nga nung wa man itabo. Because Christians are not proclaiming. Nagsigig reklamo. How can you proclaim the name of Christ nga siga bagut-but? Sig lalis-lalis. Disputings. Hello? Now, verse 15. That ye may be blameless. Importante ba na nimong blameless ka? Harmless. And the sons of God. Mailhan kang anak kas Ginoo. Without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation among whom ye shine as light in the world. Muna reason nga nung dili mo sugot ang Ginoo nga magsigit og bagut-but og lalis-lalis. Amen. Kay kung magsigit og bagut-but mga kaigsunan, dili ka blameless. Kung magsigit og bagut-but, di ka harmless, harmful kay ka. Una sa tanan, number 1 ka nga culprit sa kamatayon sa imong pastor. Amen? Unya di ka without rebuke, kay mo sige magkakaigo sa mensahe. Sa kung sao pa ni mo likay, maigo yung ka. Sa tanto ni mo likay-likay, mapakong yung ka. May ganit distancing. Di ba? Asa man ka mga kaigsuunan, asa man ka giprotect sa Ginoo sa crooked and perverse nation. Sa kalibutan, giprotect ka sa Ginoo nga ang mga tao, wagi makita sa imuha nga apan. Pero padung simbahan, si bagut-but. Kipaw ka ka. Igo na po dyan na ng pastor. Yung silingan na kanina. Ano gano'n sila? Uto-uto mo na sila sa ilang pastor noon. Nga igo niya kung mamalik. Nagbagot-bot niya mga to. Backward. Okay, sa may alaot. Ikaw, because if you're truly saved, naagi urgency sa imong kasing-kasing that you will go to church, but the problem is, you are a murmuring Christian. In the crooked and perverse place. Sa imong gipuy-an. So, di ka ma-protect sa Ginoo kay ikaw na may nagdaot sa imong kaugalingon. Unsa may angay na itong buhaton? Na dapat unta ikaw mo shine as lights. You need to shine as lights. Mo tani ato trabaho, pero sige ta bagut-but. Asa may shine diha? Ha? Walay pagsiga. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Verse 10.
Sa gisulti sa verse number 10. Neither murmur ye, as some of them also murmured. Muna, kung kita mga Kristohano, di ta magbantay, sa dihang nahimo kang anak sa Ginoo, na kay kontra. Ang imong kontra is a destroyer. He is never a builder. So, kasi may refer sa Ginoo, ani? Si Satan. So, when you serve the Lord, mga kaigsunan, you are enlisted for destruction. Unya, gadanghag ka. Sila kag bagutbot. Danghag man ang bagutbuton. Amen? Makaunahon na ba kag tarong anak, si kag reklamo? Wala. Kung naningon ng Bible, ayaw mong bagutbot sama sa uban nga nagbagutbot, kaysa tinuod lang na agi nagbagutbot. Diri sa atong church, na agi nagbagutbot. So, makadungog ka na yung magbagutbot, ayaw na siya paminawa. Ayaw po og kuyog niya. Kaya mo may instruction sa Ginoo. Neither murmur ye, as some of them also murmured. So, ang anang imo kuyog, nagmurmur na, grabe, pastor, di na lang niya suluhon ba, dato umta na siya. Di man po ko mo deny nga, dato ko. Promise man na sa Ginoo that I am rich. He became poor that I will be rich. So, di ko mauwaw mga kaigsunan nga isibya sa tibuok kalibutan nga ako anak sa Dios and I am not poor. Amen. Amen. Because God is the one making me rich. Isa may mo reklamo diya. Muna nga dili mo ka participate sa mga projects sa church kay you are thinking that you are poor. Amen. You cannot claim the promise of God that He became poor so that you will be rich. How can He enrich you with His blessing kung ikaw poor thinking? Amen. Wala nang bugot-bugot ka, grabe, pastor, di lang niya suluhon ba nga, sige mo sige ingon, dato ni siya. Kung sa'yo pasabot ang church, kung mulihok imong body, body ni mo mulihok. Kung maligo ka, musugot ka nga, usaray mga kuan, sabon ana. Di mo, huy, lihok, huy. Di ba nagtinabangay? O niya, the more nga magtinabangay, labi na functionable pa ang tanan ni mo part sa lawas, pagkagaan sa pagpantrabaho. Try to compare with those people na paralytic na. Di ba? Lisod ang ilang pagpantrabaho, hastagan ni pagsulti, nakasuway na mo giibtan mo ngipon, ginjeksunan mo og kanang anesthesia, unya gipalimong ka, ato asik oy. Limong. Ano mo, ang tubig mo, gawas man. Nakasuway mo, lisod kay ilimugmog, kay gi-injeksyonan ka o kanagkuhan. So, mauna ang mga paralyzed person. Lisod kay ilihok. Ingon ana ang paralyzed church. Unya, ikaw nga danghag, ikaw mo nakaingon nga nahimong paralyzed ang church. Siya reklamo. Don't be a paralytic believer. Ayaw sunod kay nga naman, ma-destroy sa kasama sa pag-destroy sa yawa anak nila. They were destroyed of the destroyer. Klaro kayo na. Destroyed. Verse 11. Now, all these things happened unto them for ensamples. Importante na. Naanay na itabo, naanay na destroy, pero para to kita makabantay. Amen? So, para to siya sa example, and they are written for our admonition. O sa manang admonition, warning. Upon whom the ends of the world are come. We are moving towards the end. And the devil is trying his best nga daghan Kristohanon iya maguba. Ug ang una nga maguba sa yawa ang mga bagut-buton nga mga membro. Ngona mga membro bagut-buton, unya ang inyo ra bagut-butan ang pastor, unya unsa guysa nako ninyo in taon gitudloan naman mo kung wa mo kauyon ay mo panghasi. Wa mo kauyon studlo ba ay lang mo panghasi. Gisugo ra ko oy. Dili na ako, gitudlo lang nako. Na kung mo kauyon nga akong gitudlo,
Ikaw kung nagbasa, bibasa. Wa ka nagbasa, mo na nasuko ka. Kikining tao nga nagbasa, di masuko sa bligan siya. Basa naman. Hello? Kita mo na, liog dagat yan, ay nagbarog-barog po sa kilid. Ni uwan! Ang nangaliyog dagat, yes, ni uwan. Ang katumangawa na basa. Dagan. Inguna na sana. Niglakaw ka sa dan. Unya, basa na kay ka. Basang-basa sa ulan. Unya, naay mga nagbarog po sa kilid. Naay sa kinan, paturagis lang, nipisik. Kasi may masuko. Ang uwan na basa, mausa na sa simbahan. When you read the Bible, you are wet with His Word. Pag abot sa simbahan, nasa Vietnam! Enjoy kay ka. Enjoy kay ka. Wow, water more. Refreshing. Pero kamo nga, ano mo diri, mga arte kayo mo, kina kay mga concern, kina pa kay imit dito sa kalibutan. Pao na. Amen? Naanay admonisyon. Naanay warning. Naanay example. Naanay na destroy. Kanya di ba kita mag-learn? You're next. Amen? Do you want to be the next? X factor? Di ba? Ayaw sugot. Kaya nga naman, gipahibaw naman ta. Nga dili gud maayo ni mabagot-buta. So never murmur. Kung wa ka kasabot, mo na nga kung marag kabagot-buto na ka, wala ka kasabot. Sabtasa. Sabtasa. Yamili ka, kami naguntanan nagbagot-butgod. Kamuntanan, wa mo kasabot. Wagin mo kasabot tanan. Kini sa ito agak rescue, bagot-but mo, liman ka, manabag tang wata kaila. Ngano si Kristo? Kaila de mo. Ngano gipakabanaan man ka? Pumito na news, David, kinsa man may mga tao nga imong gipakabanaan, Lord. That you are mindful of us. Who are we? Kinsa man tang naugan ta? Mo usa ka kasikat nga pangitaon jud kas Ginoo, nay magigpangita beta. Kipangita ka, diin ko kadapit nga naadtuan jud ka. Na-sharean jud ka. Laliwan ka na unsa ka ka-special, nya pag man mayo ra ka mga kaigsuonan nga buluhaton sa Ginoo ni. Nagluwas nimo. You are special. Ayaw bagot-bot. Ayaw bagot-bot. Kay wala gyud tanan mga kaigsuonan nga naan nato is never enough to repay what Jesus did for us. In the first place, di pag yun ni ato, iya pag yun ni. Ya ato, ihikaw niya. Ano di maayo mga kaigsunan? Let's learn from the mistakes of others so that we will be warned that we will not do the same mistakes as they did. Number 3 and last. Serving with the guidance of the Word of God. Monay quality sa true servant. Serving with the guidance of the Word of God. Balik ta sa atong Philippians chapter 2 and let's go to verse number 16. The Bible says, holding forth the Word of life. Pasabot na lang, holding forth mga kaigsunan, kupot yun! Ayaw buhii ang pulong sa Ginoo. Kay maunay mo protect nimo, maunay mo guide nimo, maunay mo support nimo. Ang pulong sa Ginoo. Daghan kay mga pangitabo sa kalibutan that you do not know how to interact. Di ka kibaon sa pag-response, di ka kibaon sa pag-atubang kay kita naata sa human flesh. We are prone to get angry. Prone to be affected. Amen? Especially when we are afflicted. So sa may gisulti sa Bible, when you are afflicted, open not your mouth.
Open not your mouth. Ang uban, bisig na ay mask, yaw-yaw gyapon. Gulbol gyapon, klaro. Gimasa na gani. Nanay mask. Blah, 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 blah. Ang mask ko, mugana mo na yung... Digid mo hunong, ala, yaw-yaw. Open not your mouth. So kung ang tanan, mapugnanon ang tanan, di mo open. Unya gidil, ang iyang kaugalingon kay nagwas siya sa tiil sa iyahang gikalagutan. Peaceful. Amen. Ang yawa, magpangaut siyang, biha ni mga Kristuhano na, gagahit manig, di manig tuman ako. Bahala na, ngayon ang yawa, gahit nag-o. Basta para sa Ginoo, obedient ta. Holding forth the word of life, that I may rejoice. Tanawa, importante ka ni. That I may rejoice in the day of Christ. Mabot panahon, matapos yun itanan. Yun si Apostle Paul, mga kaigsunan, kalipay niya, inigabot na sa panahon ni Kristo, kung makita niya nga ang mga believer nagkupot sa pulong sa Ginoo. Kaya mo nga nung inuna, unya ka mahimo mong disciple, ingon na nasan mo, malipay mo nga ang imong disciple nagsalig sa pulong sa Ginoo. Ma-experience nimo ang na-experience ni Apostle Paul. Nga makita nimo mga kaigsunan nga naa na siya personal nga desire to read the Bible. Dili na ingon nga labi na mag-discipleship mo, unya unsa na may imuhang kanang personal reading. Asan man ka nagbasa? Ay, kuan, ma'am, kining, Brad, kuan, kining, nagbasa ka? Mo nang di mangutana. Kay tabla. Di ba? Kinahanglan magbasa. Gyud mo na si Apostle Paul siya, malipay ko. Nga naman, Apostle Paul believed in himself that he is in the Word. And that is why makita niya ang mga Kristohanon nga naapod sa pulong, mag-rejoice siya. Nga naman, igabot sa panahon sa awardings. Pagkadaghana, mga disciple, nako, awarding. Di ka malipay? Muna niyo sa Apostle Paul, I may rejoice in the day of Christ kung holding forth of the word of life. That I have not run in vain. Amen. Disciples. Dili ni naara sa abaga sa pastor, naapod ni sa inyong abaga kay ang simbahan mo'y gitagaan sa Great Commission. Dili ang pastor lang, dili. Simbahan mo'y gitagaan sa Ginoo sa Great Commission. So, naan ni sa atong abaga tanan, mao na kita kung mag-disciple mo, mga igsoon, you are not going to run in vain. Kung makita nimo ang imong disciple naa sa pulong sa Ginoo. Neither labored in vain. Daga mo rin reklamo karon sa mga farmer, lugi sila. Ngano man, perti grabe daro niya bahaan lang. Atong pagkuan yun, pag permerong lockdown, pagkadaghan ng kamatis. Hangyo sila, bisag kuhaon na lang ninyo, bisag mukuha, bisag libre, yun mukuha yun. Piti grabe nga kuan, grabe nga kapildi mga kaigsunan. Goal kay sila kay ang among hago, wag yun na pusli. Kamatis ra na. Amen. Kalag ni ato. Amen. Amen. Pulong ni si Ginoo gitanom na to, unya di ta mo harvest. Muna si Apostle Paul, sige tanom, makita ko mag-disciple mo. Ay, Lord. Balik ka anytime, I'm ready. Kuhaon ko nimo anytime, I'm ready. Amen? Muna mga Kristohano, malipayon, may kahadlok ba? Nga naman, ready all the time. Di kami ng Lord, ay balik Lord, wapa ko na usab. Nga naman, si makag-usab. Sikag usab sa imong pagpabadlong. Saan yung pagkausab?
Balik-balik magka sa imo sayo. Amen? So para ma-secure ta mga kaigsunan sa ato pagpangalagad, nga nindot ang ato pagpangalagad, be guided by the Word of God. Holding forth of the Word of life. That's the secret to victory. Amen? Let's go to Hebrews chapter 4:12. Hebrews chapter 4, verse number 12. Nganong masaligan man kung atong kuptan ang pulong sa Ginoo. Nganong victorious ang Kristohanon sa dihang imong kuptan ang pulong sa Ginoo. Because Bible, for the word of God is quick. So if the word of God is quick and it is the word of God guiding you, you are also quick. Amen. Quick to respond. Quick to help. Quick to preach. Dali ra mahuman. O ba na? Quick to understand. Kay makapabright ni, quick lagi, dali ra ka kasabot. Kay guided man ka sa Bible. It doesn't matter what ka educational attainment. It doesn't matter nga hina ka sa imuhang ka ng academic. Hindi na mo matter mga kaigsunan. It is the Word of God that is quick. It is not our brain. Amen. Muna may buong ka mga kaigsunan nga makaapas ka nga naman. Because you are guided by the Word of God which is quick. And not only that, powerful. Amen. Powerful. So that is why whatever you've learned from the Bible, you can do it. Amen. Because it is not you who is empowering you, it is the Word of God who is empowering you. And sharper than any two-edged sword. Lisod masipyat. Kay kada hampak nimo sa espada, muigo gyud. Pirting haita, taabas gyud. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Lalim ka dunay panag-away tali sa inyong duha, sa imong kaugalingon. Tuluragod mo nga nagkaiusa sa usa ka lawas. Body, soul and spirit mag-away gyud tulo. Mo nagingon nga namintal na. Pero dili tanang namintal na buang ha. Kay kung ang tanang namintal, nabuang nang nagpintal ani. Pero ang tanang buang dapat mamintal. Para matambalan. Libuga ning word oy. Grabe ang pulong sa Ginoo kung imong saligan. Unya, dapa. Dili lang kay walay panagtunga-tunga bisan sa imong kaugalingon, so walay kalibog. Peaceful life. If you are guided by the Word of God, peaceful life. Kaya wa may panagtunga-tunga sa tulo ka buk nga nagpuyo anang lawasa. Amen? So, ang imong desisyon, sure ka, mo na nindot. And not only that, and of the joints and marrow, and, dara, sunod, is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Sometimes we serve with a wrong motive. It is the Bible that will correct you. Muna kung guided ka sa pulong sa Ginoo, ang wrong motive ma-right. Working na sa pulong sa Ginoo nga nagpa-guide ka. So unsa ka blessed ang Kristohanon nga nangalagad nga giniyahan sa pulong sa Ginoo. Oh, dali ra dadon. Kay di man mo tan-aw mga kaigsunan nga naglisod kay pastor, grabe ba. Lisod kay pangalagad pastor. Wa na. Ngano man? Nindot man ang motive. I want to honor the Lord. So, narang pangutana. To what extent
you can do for God to honor Him. Hantod asa nimo mainat ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Unsa katas-a ang imong pisi, una ka mo give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon pa ni GMR sa iyang post, can you surrender your life for the ministry? Life ha, life? Napa ba mas taas sa life? So can you give up? Can you lay down your life for the work of God? Show it. Show it. Now, when you say life, that is everything. And that is the best thing that we can do for the work of God. Amen? So, tungod sa pulong sa Ginoo, mo insert mo ginang yawa, ug wrong nga motive. Ang pulong sa Ginoo, saktuhon na niya. Kay discerner man siya of the thoughts and intent of the heart. Mo na nga imong pagpangalagad, mainsakto. Ay kanira ba ito ang agag rescue? Tungod sa atong resources ba, basig malipong ka. Kaya ang pagpangalagad, dapat free ka, no? Free. So sa atong resources, ikaw may magbuot sa time nimo, ikaw may magbuot pila imong income, kugihan nimo. With a healthy body. Unya pulong sa Ginoo with a clear mind. So joyful ka nga Christian. Ang yawa kaya kay kana anak pandulon ka anak sa gidak-on na sa imuhang gidawat. Makalimot ka sa buluhaton. Pwede. It is the word of God that will remind you of. Siya may gagayad nimo. So di ka mayawaan, layo ra. Okay. So, atong i-review mga kaigsunan. The service of a true servant. But before we review, nakita ba niyo mo ko galingon that you are a true servant? Or naapay need adjustment? Need pag-adjustment? Nakasabot na ka about servanthood? So, learn these three. Mao ni ang characteristics sa true servant. Number 1, serving with fear and trembling. Ngano gani with fear and trembling? Ngano gani? Kay siya mo'y nag-work diha sa imong kasing-kasing. Ang kahadlok nimo nga di nimo siya masupak. No? Di nimo siya masukwahi ang imong lihok sa iyang lihok. Number 2. Serving without murmuring and disputings. Walay bagot-bot o walay tantugi, lalis-lalis. Ayaw na. Dili na makaayo, di na makanindot sa atong unahan. Sa pagpangalagad na to. Ikatulo. Serving with the guidance of the Word of God. With these three, mga kaigsunan, makitaan yun o maklaruhan that you are a true servant of God. Amen? O niya, mulutaw na sa ato ang paglihok-lihok sa pagpangita o panginabuhi. Kaya dili lagi kontra na ang pagpangalagad, pagpanginabuhi o pamilya. Kanang tulo kapi, dili na kontra. Kauba na. Nag-enjoy na, mura na sila og nangapi sa usa ka table. Amen? Mo na, samtang nangalagad ka, gipanalanginan ka. Yeah, how can you feel the blessing of God nga, samtang nangalagad ka, nagunahuna ka, absent ka sa imo trabaho? Labi na ka lang, na big event sa church, niya, ni absent ka para lang sa event niya, feel ni mo, martir ka. Kadakong sayop mo. How can God bless you with what you want, mga kaigsunan,
kung ikaw nakasala ang imuhang panalangin. Kay tuwa imong utok dito sa imong trabaho. So kung saan pa nimo dihag kugi, sweldo lagi imo plus employee of the month. Nya pwede ito nimo kuhaon, nya imo pailisag auto. Na? Wake up. God's blessing is far bigger than what you think. Ayaw pa priso. Ayaw pa priso. Be free. Para sa tanang blessing, sao yun nimo mga kaigsunan. Kay nganong i-bless ka sa Ginoo? Because you have a job to do. You have a lot of things to accomplish for His glory, for His name's sake. Mo na kinanglan mo kuan gyud ta, mo open gyud ta wide. Ingana na ang pagkuan sa panalangin. Free yourself for the Lord to bless you. So that you can do discipleship. So discipleship, mga kaigsunan, since nag-series ta og discipleship, even the book of Philippians is encouraging us. Kay wa may laing punto ang Bible. Discipleship yun. Amen? Discipleship requires freedom. Finances. And imong health. Mo na requirement that you can be effective in discipleship. Paita po na, nag-disciple ka niya, giubo ka. Madlok ng labi na karon. Amen? Dapat healthy ka. Nga na sa kay kwarta pod, kay kinala pa ka mo gasto. Then you are free. Kay dakup-dakupon ani mo imuhang disciple. Bisan gani Christian, i-disciple nimo, dakup-dakupon pa magani nimo iyan time. Di ba? Magdinakpanay pa mo usahay? Agree with me? That's normal. Ay kabla ka. That's normal. Pero dili maayong permihon. So, labaw ng kalibutanhon. Wa pa kayo ka tilaw sa katamis sa pulong sa Ginoo. Amen? So, be a true servant of the Lord. And keep this message in your heart. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O God, for rebuking us this morning and for instructing us. Thank you, Lord, for the examples nga unsa ka delikado di ay ning magbagot-but me. Ug salamat kay Lord sa imong warning sa mga tao nga naguba ang ilang kinabuhi tungod sa pagsigig reklamo sa imong buluhaton. Nagampo mi kanimo, O Dios, ako nagampo para sa imong mga katawhan, Lord. Natabangan mi nimo nga mahimong matinud-anon diha kanimo, Lord, sa pagpangalagan. Tuguti nga ikaw gyud ang among simbahon, among alagaran o giniyahan pinaagi sa imong pulong para mainsakto ang among pagtrabaho, Lord, and help us to be cautious. Dapat fearful mi, Lord, and with trembling sa pagpangalagad nga dili namo mabuhat ang imong buluhaton sumala sa among gusto, kundi sumala gyud sa imong gusto. Thank you, Lord, for this message. We need this. And I pray, dear God, that you bless your people sa ilang pag-response ni ining nga mensahe, Lord. Tuguting muanhi sila sa imong altar with a pure heart. Ilang intention, Lord, sa pag-anhi dapat sa paghimaya kanimo. Salamat kay Lord, ining opportunity for the altar call. In Jesus' name, amen. Amen. Now the Lord...